Mga kapatid ko sa pananampalataya, ito na naman po yung kapatid na si Roland para po sa inihandang aral ng ating rabay. Shabbat Shalom po sa inyong lahat. Ito po yung unang araw ng buwan ng July sa pagbibilang po ng buwan. Sana po ay umabot sa inyo ang pagpapala ng rabay. Saan man po kayo naruroon sa aming mga kapatiran sa bansang Pilipinas at sa lahat ng panig ng mundo. Ang kagalingan po ng rabay at kaawaan ng rabay ay mapasa inyo, sampu ng inyong mga mahal sa buhay at ng inyong mga pamilya. Mga kapatid, ako na naman po ay naatasan ng rabay na magbigay ng kanyang salita. Naway ang salitang ating maririnig at mababasa ay makadagdag po sa ating pananampalataya at makapulot po tayo ng tinatawag na aral sa buhay para lalo po tayong magtumibay sa mga darating, kung ano man yung darating na pagsubok sa atin, naway ito'y mapaglabanan natin at tayo ay makita o matagpuan ng rabay na karapat-dapat sa lahat ng kanyang pagpapala. Tama nga po na tayo po ay nakikipaglakbay lamang dito sa mundo. At anuman po yung ating magawa, gawin po natin ayon po sa kabutihan ng rabay. Sa mga magulang po natin na patuloy na nakikipaglaban sa kanilang buhay, dagdagan po natin ang ating mga panalangin para sa kanila. Sa mga kapatiran po natin na nangangailangan ng pagpapagaling, dagdagan po natin ang pakikiramay sa kanilang mga nararamdamang mga kapighatian or mga sakit upang lalo po silang magkaroon ng dagdag na pag-asa at kalakasan. Mga kapatid, ang panalangin po ng isang banal ay nakakasiguro po na ito'y makakarating sa ating Ama. Salamat po sa lahat ng mga kapatiran na nakikinig at sa mga kapatiran na makikinig pa. Ang aral po ng ating rabay, mga kapatid, ay may pamagat na nang ako ay tumawag. Now, sino po kaya dito ang sinasabihang tumawag? Tayo ba ang tumawag or si Amang Yahweh ang tumawag? Tatalasasin po natin kung sino ang pinaparinggan dito ng rabay sa kanyang salita sa oras na ito. At kung tayo man po yung matagpo ang pinaparinggan ng rabay, sana po ay magkaroon po tayo ng tinatawag na pangunawa para mapagtanto po natin yung mga nangyayari sa ating buhay. Dahil alam po naman natin ng lahat ng ating mga nararanasan sa buhay ay para sa ating ikatututo. Ang tanong matuto kaya tayo? Kaya talasasin po natin. Ano po? Ihanda po ninyo ang inyong maigsing lapis dahil nasusulat o nasasabi na mas maganda o mas mainam ang maikling lapis kaysa sa mahabang memorya. Ano po? So talasasin po natin sa mga kapatiran po na nakakarinig ng salita ng Ama, naway dumating sa inyo yung pangunawa at yung tinatawag na pagkiling sa pagkikinig sa salita ng Ama. Naway kayo ay gisingin ng mga salitang inyong maririnig at mababasa upang tayo po ay matagpuan ng rabay na karapat-dapat sa pagpapalang inihanda niya sa mga mananampalataya at magtitiwala sa kanyang napakadakilang pangalan. So talasasin po natin dito ang unang kwento ng ating aral sa araw na ito. Mga kapatid, dito po sa aklat ng Isayas o Yesayahu or Yesaya. Dito po sa aklat ni Isayas or Yesayahu or Yesaya sa chapter 50. Talasasin po natin kung bakit ganitong ibinigay ng rabay na pamagat ng ako ay tumawag. So talasasin natin kung sino ang tumatawag. Tayo na nananampalataya o ang Ama ang tumatawag. Dito sa Isayas chapter 50 verse 2, ito. Page 818. Sabi niya, bakit?
nang ako'y parito ay walang tao. Now, sinong nagtatanong dito? Bakit? Sabi niya, nang ako'y dumating or nang ako'y nagparito, sabi niya, walang tao. Nang ako'y tumawag, ay walang sumagot. Now, talasasin po natin. Sabi ng binasa natin, bakit nang ako'y parito ay walang tao? Now, paano nangyari ito? Na nang dumating daw si Amang Yahweh ay walang tao. Nang ako'y tumawag, walang sumagot. Now, sino kaya ang pinaparinggan or pinapaturingan ng salitang ito ng ating Ama na binigay niya kay Isaias? Or ibinigay ng rabay na ating basahin? Kailan pumunta rito ang ama o ang anak na walang nakinig? Walang tao. Naging maigsi na baga ang aking kamay na hindi makatubos? Now, marami po tayong mga kinakasadlakan na mga problema sa buhay. Pero ang tanong, sa araw po ng ating mga kabagabagan, sino kaya ang ating tinatawagan? Dito ay nagtatanong ang ating ama, bakit umigsi na bang aking kamay na hindi makatubos? Meaning wala na bang nagtitiwala sa kanya? Sa araw ba ng ating mga kabagabagan, sino bang una nating tinatawagan? Ang ating mga asawa? Ang ating mga doktor? Ang ating mga bangko, libreta de bangko? Hindi na ba ako makapagliligtas? Sabi ng ating binasa. Wala ba akong kapangyarihang makapagligtas? Nawalan na ba tayo ng tiwala sa Ama? Na sa laki ng ating mga kabagabagan sa buhay at mga kinasasadlakan, nakalimutan nating tumawag. Nakalimutan nating maisip na mayroon tayong tagapagligtas at manggagamot na nasa itaas. Nasa isang tawag lang natin, makikinig siya. Pero sabi ni Amang Yahweh, walang sumagot nang ako'y tumawag. Narito, sabi ng tinig, o sabi ni Amang Yahweh, sa saway ko ay aking tinutuyo ang dagat. Aking pinapaging ilang ang mga ilog. Ang kanilang isda ay bumabaho sapagkat walang tubig at namamatay dahil sa uhaw. Ito ay pinapakilala ni Amang Yahweh ang kanyang dakilang kapangyarihan. Pero ang napakalaking tanong dito bakit walang tao nang ako'y pumarito, sabi niya. Bakit nang ako'y tumawag, walang sumagot? So matatalasas po natin dito yung tinatawag na parang naghihinanakit si Amang Yahweh sa binigay niyang salita kay Isaiah. O masasabi natin nang dumating ang salita kay Isaiah parang naghihinanakit. Kanino siya naghihinanakit? Sa kanyang mga lingkod. Sa kanyang mga tinatawag na mga anak. Sa kanyang mga tinatawag na pinagpala niya, na pinili niya dito sa kalupaan na maging kanyang lingkod. Pero yung kanyang mga tinawag na maging lingkod, nang tumawag si Amang Yahweh sa kanila, walang sumagot. Sa mga nakakarinig ng kanyang salita, saan man po kayo naruroon? Kung maaabot po kayo ng tinatawag nating messenger, kung maaabot kayo ng tinatawag nating Facebook or anumang klaseng media, YouTube. Pag tumatawag ba si Amang Yahweh at naririnig yung kanyang salita, tayo po ba ay bingi at hindi tayo nakakarinig? At naghihinanakit si Amang Yahweh na nagsasabi, umigsi na bang aking kamay para hindi makapagligtas? Wala ba daw siyang kapangyarihan para magbigay ng pagpapala? Hindi na daw ba siya makakatubos? So dito po natin matatalasas mga kapatid na naghihinanakit ang ating Ama sa kanyang salita. Dahil kung narinig natin ang patutuo ni kapatid na Romano, kagustuhan po ng ating Ama at ng ating Rabay na tayo po ay makipag-usap sa kanila 24/7. Dahil kung tayo ay buhay pa at naririnig natin ang kanyang salita, tayo po ay may pag-asa. At kung alam po natin ng ating buhay ay ibinibigay ni Amang Yahweh sa pamamagitan ng ating Rabay tuwing umaga dahil ibinabalik niya sa atin ang ating mga hininga.
Hindi po ipinangako kahit kanino ang bukas. Pero kung tayo po ay ginising niya sa umaga, tayo po ay may pagpapala. Kaya tayo po ay makaramdam sa tinatawag na pagtawag ng Ama. Na sinabi niyang nang ako'y tumawag, sabi niya walang sumagot. Talasasin po natin kung sino ang pinaparinggan ng ating rabay, ng ating Ama. Huwag naman po sanang tayo, na bagamat tayo ay nakatoka na nakakarinig ngayon, naririnig natin sa kaliwa, lumalabas naman sa kanan. Meaning walang natitira sa mga aral na ating mga naririnig at mga salitang ating binabasa. Tayo ba ay tumigas na ang ating mga puso at hindi na tayo matawag na anong tawag dito? Ng salita ng Ama, anong tawag dito? Yung matuto, yung makonvict. Tumigas na ba ang ating mga puso at hindi man tayo makonvict ng salita ng Ama? Wala na bang makakaantig sa ating mga pananaw sa buhay? At ang ating mismong salita ng Ama na binigay niya kay Isaiah nagtatanong, dahil nang siya daw ay tumawag ay walang sumagot. Ibaba pa natin ang pagbasa dito pa rin sa aklat ni Isaiah, chapter 65. Ito pa ang dagdag. Chapter 65 verse 2. Ito pa. Chapter 65 verse 2, ito pang sinabi niya. Aking iniunat ang aking mga kamay buong araw sa mapanghimagsik na bayan. Anong sabi ni Mang Yahweh? Inuunat ko ang aking kamay buong araw sa mapanghimagsik na bayan na lumalakad sa daang hindi mabuti ayon sa kanilang sariling mga pag-iisip. Anong sabi ni Mang Yahweh? Inuunat daw niya ang kanyang kamay. Now, the reason being na nang siya'y tumawag, walang sumagot. Bakit? Anong nangyari? Dahil sa isang mapaghimagsik na bayan. Lumalakad daw ang bayang ito saan? Sa kanyang sariling pag-iisip. Now, no wonder, nagtatanong ang Ama sa verse chapter 50 kanina, walang sumagot nang siya'y tumawag. Bakit? Busy yung kanyang mga tinatawag. At bakit sila busy? Dahil sila ay lumalakad sa daang hindi mabuti. At bakit hindi daang mabuti yung kanyang nilalakaran? Dahil ang kanilang nilalakaran ay ayon sa kanilang sariling mga pag-iisip, mga sariling pangunawa. Now, no wonder, walang nakakarinig kay Amang Yahweh. No wonder, ilang ulit man tayong magbigay ng aral sa loob ng isang linggo. Ilang ulit man ninyong pakinggan ang mga aral na nasa YouTube. Ilang ulit man ninyong dinggin, basahin ang salita ni Amang Yahweh. Kung wala kayong nararamdaman na nakakaantig sa inyong mga puso't damdamin, dahil sa dahilang tayo ay lumalakad sa ating mga sariling pag-iisip. At alam naman natin nang nasusulat, ang sinumang lumalakad sa kanyang sariling pag-iisip at pangunawa ay palaging tama. Kahit kailan, hindi magkakamali. Kaya talasin po natin, sino kaya sa ating ang sariling pag-iisip at wala siyang alam na ibang tama maliban sa kanyang sariling pangunawa. Susulat kasi, walang daang matuwid sa puso ng tao maliban siya na nagsasalita at nakakaunawa sa kanyang sariling pasya. Kaya talasasin po natin mga kapatid ko, kung tayo ba paringgan ng tinig na binabasa natin o ng salitang ating binabasa. Dahil dito pa sa chapter 66, parehong aklat ng Isaiah, ay
chapter 66 verse 4. Ito pang dagdag. Talasasin natin mga kapatid ko. Akin namang pipiliin ang kanilang mga kakutsyan. Now, dahil ikaw ay lumalakad sa iyong sariling pag-iisip, anong sabi niya? Aking pipiliin ang kanilang mga kakutsyan. At dadalahan ko sila ng kanilang takot. Now, yung mga kabagabagan na darating sa iyo, instead na ito'y magiging pagsubok mo at magiging tinatawag na dagdag sa iyong pananampalataya, anong mangyayari? Ika'y makakaramdam ng takot. Instead na pasasalamat, hindi. Paghihimagsik ang iyong mararamdaman. Bakit? Dahil isipin mo, si Amang Yahweh ay laban sa iyo. Dahil sa iyong sariling katha na ginawa mo sa iyong sarili. Kaya sabi ni Amang Yahweh, sapagkat nang ako'y tumawag, walang sumagot. Nang ako'y nagsalita, ay walang nakinig. Bakit? Pagkat sila'y nagsigawa ng masama sa harap ng aking mga mata at pinili ang hindi ko kinaluluguran. Mga kapatid ko, talasasin po natin kung saan po nasasadlak ang buhay natin ngayon. Kung tayo ba ay nakakarinig pa ng salita ni Amang Yahweh. Dahil sa dinami-dami ng mga mabibigyan ng pagkakataon para makinig ng kanyang salita, kasama po kayo sa mapalad. At sa mga makikinig pa sa aral na ito, kasama po sila sa magiging mapalad. Pero ang tanong, may makikinig kaya? Meron kayang makakaunawa sa salita ni Amang Yahweh? Meron po kayang magpapanting ang tenga sa kanyang mga salita? Meron po kayang makukonvict sa mga ating mga ipinaparating na salitang mula sa ating Ama? Talasasin po natin. Sana po ay kasama tayo sa mabibigyan ng pangunawa. Sana po ay kasama tayo sa tinatawag na magbabagong buhay at magbabago ng pananaw sa ating buhay. Sana po tayo yung makadagdag ng pananampalataya. Hindi po yung makapanghina. Dahil kung ating pong bibigyan ng pangunawa ang ating mga tatlo ng binasa, alam po natin na naghihinanakit ang ating Ama sa kanyang mga tinatawag dahil walang nakikinig sa kanya. Dagdagan pa po natin dito sa aklat ni Jeremias o Jeremiah o Yirmiyahu chapter 7. Eto, sinabi pa, dagdag na salita ni Amang Yahweh. Ito naman ay binigay niya kay Jeremiah o Yirmiyahu. Yirmiyahu chapter 7, simulan po natin sa verse 13 hanggang 16. Anong sabi niya kanina? Gumawa kayo ng hindi ko kinaluluguran. Sabi ni Amang Yahweh, di ba? Kaya kayong man ay makinig ng makinig, hindi nyo maintindihan at maunawaan. Parang nung siya nagbigay ng napakaraming aral at kwento sa buhay, yung pangunawa. Huwag naman sanang mangyari ito sa atin, lalo na kayong mga naaabot ng kanyang salita. Dahil kung patuloy po nating ginagawa ang mga bagay na hindi kinaluluguran ng Ama, maghunos dili po tayo. Walang silbi po yung ating a week. O kaya once a week, kung kayo po ay mabigyan ng pagkakataon na makapakinig, minsan sa loob ng isang linggo. Dahil sabi dito sa Jeremiah or Yirmiyahu or Jeremias chapter 7, simulan po natin sa verse 13. At ngayon, eto, and now, sabi ni Amang Yahweh, sapagkat inyong ginawa ang lahat ng gawang ito. Now, ano yung ginawa niya? Ano yung ginawa natin? Ayon sa binasa natin chapter 66, verse 4, patuloy daw nating ginagawa ang hindi niya kinaluluguran, meaning against sa kanyang salita. Imbis na tayo ay mabigyan ng pagkakataon para baguhin ang ating mga pananaw sa buhay, para ayusin natin yung ating mga buhay at madagdagan ang ating mga pananampalataya dahil sa ating mga nararanasan natin ngayon, hindi. Instead na tayo ay lumapit, humihiwalay tayo o lumalayo.
At ang ginagawa natin, yung ayon sa ating mga kaisipan, ayon sa ating pangunawa. Alam niyo yung dahilan kung bakit natutuwa ako kung may nagpapatutuo sa inyo? Ang sinabi kanina kung narinig niyo yung patutuo ni kapatid na Belinda. Bagamat marami siyang mga naranasang mga pagsubok sa buhay sa kanyang kalusugan, hindi po siya nakalimot tumawag kay Amang Yahweh. Ganito ang isang tunay na nananampalataya. Narinig natin ang patutuo ni kapatid na Brando, na bagamat may mga pangyayari sa buhay niya na ito'y tinatawag niyang dagok sa kanyang buhay, sa kanilang buhay mag-asawa, siya po ay hindi nakakalimot tumawag. Ganito po dapat yung gawin natin. Huwag po nating gayahin yung mga pinaparinggan ng mga salitang ating binabasa. Dahil kung tayo ay gumagawa ng hindi kinaluluguran ni Amang Yahweh, itong dagdag na sinabi niya, dahil patuloy ang inyong paggawa, sabi ni Amang Yahweh, ay nagsalita ako sa inyo na ako'y bumabangong maaga at nagsasalita, ngunit hindi ninyo dinidinig. At aking tinawag kayo, ngunit hindi kayo sumagot. Wow! Gaano katigas ang ulo natin bilang tao at hindi natin marinig at mapagsino yung tumatawag sa atin. Itanong nyo siguro, paano ba ang pagtawag ni Amang Yahweh? Salamat at nagtanong ka kapatid, kamo. Alam nyo, may mga iba't ibang dahilan o iba't ibang way kung paano tumatawag si Amang Yahweh. Sa pamamagitan ng tinig o aral na naririnig ninyo, that's one. Sa mga taong ipinapadala sa inyo about sa kanyang salita, that's another one. Sa mga dumarating na pagsubok sa ating buhay, para lalo tayong kumapit sa kanya, that's another one. At sa mga dumarating na pagpapala sa ating buhay, that's another. Yung mga mahal natin sa buhay na nagpapakita ng kagandahang loob at mga bata na nagsasalita sa pangalan ni Amang Yahweh ay isa pang dahilan para tumawag si Amang Yahweh sa atin. Yung mga nararamdaman voice kapag tayo po ay nag-iisa, isa pa yun sa paraan sa pagtawag ni Amang Yahweh. Pero ang rurok ng kanyang pagtawag, kung tatanungin niyo ako bilang isang nananampalataya, kapag tayo po ay nakakarinig ng salita. Dahil bluntly, kinakausap ka ni Amang Yahweh. In your face, kinakausap ka niya. Meaning, binibigyan ka niya ng pagkakataon na marinig mo ang kanyang salita. Straight, mula sa kanyang bibig na isinulat ng mga propeta at mga apostol. Kaya hindi ka hindi ka makakapag-reason out. Wala kang excuse. Ano po? Kaya sabi ni Amang Yahweh, ako'y bumabangong maaga at nagsasalita. Meaning may mga ginagamit si Amang Yahweh para magsalita sa iyo. Maaaring asawa mo, maaaring mga anak mo, mga apo mo, o kaya nabasa mo sa Facebook, nabasa mo sa Messenger. Alam ko hindi nakakalimot si kapatid na Romano na magpadala ng mensahe niya tuwing umaga, good morning mga kapatid. And then nagsasabi siya ng hallelujah. Kung kayo po ay nakakabasa noon, kahit pa paano maaalala nyo na magpasalamat sa mga hallelujah ay isang napakaganda ng simula ng umaga. Ang tanong, sisimulan ba natin ang umaga ng may pagpapala galing kay Amang Yahweh? Alam nyo, Amang Yahweh na parang katabi nyo lang. Alam nyo, sa paggising ko sa umaga, ang una kong masasabi, good morning, Father Yah. Tama, good morning, Father Yah, sabi ko. Bago ko masabing good morning sa aking asawa o sa aking mga anak. Good morning, Father Yah. It's a beautiful morning. Kaya sabi niya sa verse 14, dahil ako ay tumawag, hindi kayo sumagot, ako'y nagsalita, ngunit walang nakinig. Verse 14, kaya't gagawin ko sa bahay na tinatawag sa aking pangalan, palitan ko yung bahay, at gagawin ko sa aking bayan na tinatawag sa aking pangalan, papalitan ko yung bahay, at gagawin ko sa
asimblya na tinatawag sa aking pangalan, papalitin ko asimblya, at gagawin ko sa isang lingkod na tinatawag sa aking pangalan, gagawin ko sa nakikinig na tinatawag sa aking pangalan, na wala kang excuse. Nilahat ko na. Na inyong tinitiwalaan at sa dakong ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang ang gaya ng aking ginawa sa silo. Anong gagawin niya? Akin kayong itatakwil sa aking paningin. Huwag naman po sana, Ama. Maawa ka po. Gaya ng pagkatakwil ko sa lahat ninyong mga kapatid sa buong binhi ni Efraim. Kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito, sabi ni Amang Yahweh kay Jeremias. Now, ito ay sinabi ni Amang Yahweh kay Jeremias. Dahil nung panahon ni Jeremias, walang ginawa si Amang Yahweh kundi gisingin ng maaga si Jeremias, utusan si Jeremias para magsalita sa bayang Israel. Pero walang nakinig kay Jeremias. Pero hindi si Jeremias ang hindi nila pinapakinggan. Si Amang Yahweh ang ayaw nilang pakinggan. Hindi si Jeremias ang tumatawag. Si Amang Yahweh ang tumatawag. Dahil sinasalita lamang ni Jeremias ang mga salitang sinabi ni Amang Yahweh sa kanya. The same thing now, dahil naririnig mo. Hindi mo naririnig si Roland Dante, kapatid ko. Naririnig mo si Amang Yahweh sa pamamagitan ng rabay. Kinakausap ka niya, tinatawag ka niya, pero hindi ka sumasagot. Kaya anong gagawin ni Amang Yahweh? Huwag mong idalangin ang bayang ito, ni palakasin man ang daing patungkol sa kanila. Bakit? Ni dalanginan man, mamagitan man ikaw sa akin sapagkat hindi kita didinggin. Anong sabi ni Amang Yahweh? Jeremias, huwag mo nang idalangin ang bayang ito na tinatawag sa aking pangalan. Jeremias, huwag mong idalangin ang mga taong ito na tinatawag sa aking pangalan. Dahil hindi kita diringgin. Bakit? Dahil sa katigasan ng ulo ng bayang Israel. Now, kapatid ko, narinig mo. Na pinalitan ko ang bayang Israel sa mga nakikinig ngayon sa oras na ito. Kaya kung ikaw ay nakikinig sa oras na ito at sa mga makikinig pa, para din sa iyo ang binasang kasulatang ito. Na kung tumawag si Amang Yahweh, huwag ka sanang mahanap o matagpuan na hindi sumasagot. Ilang ulit mo nang narinig ang salita ng Amang Yahweh para hindi ka makinig, kapatid ko. Bakit? Naging matigas na ba at naging sarado na ba ang iyong pakinig? At hindi mo marinig ang salitang iyong naririnig ngayon? Meaning hindi mo nauunawa? Huwag naman sana, kapatid ko. Huwag naman sana. Kaya sabi niya dito sa Hosea, eto. Hosea chapter 11 verse 1. Eto. Hosea chapter 11 verse 1. Etong sabi niya. Page 999. Nang bata pa ang Israel, aking minahal siya. At tinawag kong aking anak mula sa Ehipto. Now, kailan minahal ni Amang Yahweh ang bayang Israel? Nung siya'y bata. Now, anong ibig sabihin kasi? Now, nung pangbata means nung siya'y musmos? No. Now, maalala po natin ang kwento nung sinabi ng ating rabbi nung siya'y narito sa lupa, na kung tayo daw na magiging lingkod ay hindi tutulad sa isang bata, hindi daw po tayo makakapasok sa kaharian ng Ama. Anong ibig niyang sabihin? Ang bata kasi madaling makinig sa tinig ng kanyang mga magulang. Kung tayo ay hindi magiging bata, tayo po ay hindi makakarating sa kaharian ng Ama. Itong sinabi ng rabay. Ibig sabihin, balikan natin nung tayo ay bata pa. Meaning, nung tayo ay marunong pang makinig at isang salita lang ng Ama, tayo po ay nagkukumahog na sumagot sa kanyang mga tawag. Nung tayo po ay tinatawag na marunong pang makinig at gumanap sa mga salita ng ating Ama, nung tayo po ay musmus sa ating mga tinatawag na
mga sariling pag-iisip, nung ang ating mga kagustuhan, ang ating mga adhikain ay nasa tinatawag na umbrella o nasa kagustuhan pa ng ating Ama. Nung tayo po ay unang nanampalataya. At yung ating pag-ibig kay Amang Yahweh patatawag nating marubdob. At ramdam na ramdam natin yung tinatawag nating tatag ng pananampalataya. Ibalik po natin nung tayo po ay bata. Nung tayo po ay madaling makinig sa salita. Nung tayo po ay hindi agad-agad nagtatampo, magtampo man agad-agad nawawala. Nung tayo po ay tayo man ay masaktan pero hindi tayo naghihinanakit, na sinasabi natin na ito'y pagpapala pa rin ng ating magulang. Parang ganito rin ang gustong mangyari sa atin ni Amang Yahweh. Nang bata pa ang Israel, sabi niya, minahal ko siya. Hindi tayo pwedeng maging lingkod ng Ama kung tayo ay hindi babalik sa pagkabata. Dahil alam natin na ang bata, madaling matuto. Nagtatampo pero hindi nagtatanim ng galit. May mga nararanasang mga tinatawag na mga anong tawag dito? Mga hinanakit sa buhay pero hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ibalik po natin yung ating pagkabata nung tayo po ay masunurin pa sa tinig ng Ama. Para maranasan po natin yung tinatawag na pagmamahal ng Ama nung tayo ay minahal ni Amang Yahweh. Nung maramdaman natin na tayo ay hindi nahihiwalay sa kanyang mga pagpapala. Nung tayo ay nakakaramdam pa ng tinatawag na kagalingan sa lahat ng ating mga gawa. Dahil nasusulat dito sa Deuteronomio, eto, nung tayo ay bata pa at tayo ay masnurin pa, eto, balikan natin yung mga ipinangako ng Ama sa mga tinatawag niyang mga lingkod. Deuteronomio chapter 30, eto, chapter 30, verse 10 to 16. Eto, medyo mahaba ng konti. 30 verse 10 through 16. Eto, makinig. Balikan natin, sariwain natin yung mga ipinangako ng Ama sa atin. Eto. Page 256. Kung iyong susundin ang tinig ni Amang Yahweh mong Elohim at Ama, upang tuparin mo ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga palutuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan, kung ikaw ay manunumbalik kay Amang Yahweh mong Elohim. Anong sabi niya? Manunumbalik. Bumalik ka sa pagkabata nung ikaw pa ay masunurin. Nung ikaw pa ay hindi nagkaroon ng sungay. Nung ikaw pa ay malambot pang yung ulo at hindi pa tumigas na parang bato. Nang ang puso mo ay matatawag na tender. Hindi katulad ng pusong bato. Manumbalik ka, sabi ng Amang Yahweh, kay Amang Yahweh mong Elohim ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Bakit kailangan mo yun? 11. Sapagkat ang utos na ito na aking inuutos sa iyo, sabi ni Moses, hindi totoong mabigat sa iyo ni malayo. Wala kang excuse na sabihin mo napakahirap pinapagawa niya. No, dahil sa mo, karamay natin sa pagganap ng kanyang kautusan. Apart ng kanyang banal na espiritu. Kaya wala kang excuse. Kaya sabi ng verse 13, niwala sa dako ng dagat upang wag mong sabihin sinong daraan sa dagat para sa atin. Wala daw sa kabilang dagat yung pinag-uutos niya Amang Yahweh sa iyo. Dadala niyon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Wala kang excuse na sabihin mo walang nagpapaunawa sa iyo. Nagpapadala si Yahweh ng kanyang mga tagapagsalita at ipapaliwanag ito sa iyo ayon sa kanyang pagpapala.
Nagbigay pa nga siya ng panahon para makapagtanong ka kung ano man yung mga anik-anik na gusto mong malaman sa iyong buhay. At mga salita ni Amang Yahweh na magpapagabay sa iyo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Meron ka pang pagkakataon na magtanong, kaya wala kang excuse. Ang tanong, kung hindi ka magbibigay ng panahon para sa salita ni Amang Yahweh, then, doon ka magkakaroon ng sinasabi mong sarili mong excuse. Sasabihin mo, busy ka. Ha? Sasabihin mo, busy ka saan? Busy ka sa pagkakaroon ng cellphone. Wala kang panahon na makinig sa salita ng Amang Yahweh, pero may panahon ka para magbasa ng kung ano-anong mga kwento sa cellphone mo, sa Facebook, sa Messenger. Pero pag nagsasalita si Amang Yahweh, wala kang panahon. Pag nagsasalita siya, nakikinig ka pero wala kang naunawaan. Bakit? Hindi nakafocus ang iyong puso, ang iyong kaisipan sa mga salita ni Amang Yahweh. Nakikinig ka pero para ka lang nakikinig. May ginagawa ka sa cellphone mo. Ha? May ginagawa ko kung anong pinagagawa mo. Ha? You are presently Physical. or you are physically na nakikinig and presently nakikinig pero ang puso mo wala. Spiritually. Ha? Wala kang excuse. Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso upang iyong magawa. Wala ka daw excuse. Tingnan mo na inilalagay ko sa harap mo sa araw na ito. Makinig ka. Sa araw na ito, wala kang excuse. Hindi ko sinasabi yung kahapon dahil yung kahapon nakaraan na. Hindi mo na may babalik. Hindi ko sinasabi yung bukas dahil hindi pinangako kahit kanino ang bukas. So kailan sinasabi? Sa araw na ito, sa harap mo, ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan na mamili ka daw sa araw na ito. Buhay at kabutihan o ang kamatayan at ang kasamaan. Mamili ka daw. Naririnig mo to kapatid ko, kaya ikaw mamimili. Ako'y tagapagsalita lamang, ano po? Now, don't shoot the messenger. Ako po'y nagsasalita lamang ayon sa binabasa kong kwento. Ha? 16. Na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito na na ibigin mo si Amang Yahweh mong Elohim. Na lumakad ka sa kanyang mga daan. Tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palutuntunan at ang kanyang mga kahatulan. Bakit? Upang ikaw ay mabuhay at dumami at upang pagpalain ka ni Amang Yahweh Elohim sa lupain na yung pinapasik mong ariin. Hallelujah. Ito daw ang pipiliin mo. Now, hindi ko nababasahin yung hindi mo pagpili dahil lahat ng mga binasa ko ay magiging kabaliktaran kung pipiliin mo ang kamatayan at ang kasamaan. Ang binasa ko lang kung pipiliin mo ang buhay at kabutihan, pagpapala ni Amang Yahweh sa iyo. Buhay mo, mabubuhay ka at darami ka. Pagpapalain pati ang mula sa iyong mga balakang. Kaya ikaw ang mamili, kapatid ko. Ngayon ay tinatawag ka ni Amang Yahweh, kaya mamili ka daw. Bumalik ka nung dating bata ka pa. Bumalik ka nung dating ikaw pa ay masunuring bata. Nung malambot pa ang iyong puso. Nung madali ka pang kausapin. Nung wala ka pang nalalaman maliban sa salita ni Amang Yahweh. Yung bang inosente ka pa lang sa mga kasamaang nangyayari sa mundo. Yung bang hindi ka marunong mag-reason. Tinatanggap mo lang ang salita ni Amang Yahweh, wala kang reasoning. Ngayon may mga reasoning ka na eh. Marunong ka na magpaikot sa salita ni Amang Yahweh, meron ka ng mga kwento. Meron ka ng rason. Pero ang rason mo naman, mula sa iyong sariling kuro-kuro. Kaya sinasabi naman yung bumalik ka sa dating pagkabata. Noong minahal kita. Kailan ka minahal ni Amang Yahweh? Nung matigas na ba ang puso mo? No. Kailan ka minahal ni Amang Yahweh? Noong ikaw ay naging palalo at naging matigas ang iyong mga pangunawa at hindi ka na nakakaunawa? Hindi. Minahal ka ni Amang Yahweh noong bata ka. Nung masunurin ka pa. Noong natutuwa ka pag ginagawa mo ang kalooban ni Amang Yahweh. Noong masigla ka pa kapag ikay gumaganap ng kanyang alituntunin at mga gawa.
Hindi ngayong pinipilit ka na lang para makinig. Hindi ngayon na nakikinig ka pero hindi mo na naiintindihan dahil busy ka sa ibang gawa. Na maski araw ng kanyang sabat, may trabaho ka. Kasi busy ka eh. Huwag naman kapatid ko. Ngayon ang pagpili mo sa araw na ito, sabi niya. Hindi kahapon, hindi bukas. Ngayon. Dito sa Isayas, balikan natin ang Isayas. Ang sinabi niya sa Isayas 51 verse 2. Eto. Tingnan ninyo si Abraham na inyong ama. Wow. Isayas ito pero sinabi ni Mang Yahweh, balikan mo ang iyong amang si Abraham. Now, sino ba si Abraham sa ating pangunawa? Ama ng ating pananampalataya. Kaya sabi ni Mang Yahweh, balikan mo si Abraham, alalahanin mo si Abraham. Bakit? At si Sarah na si Abraham at si Sarah na mga magulang mo sa pananampalataya. Bakit anong ginawa nila? Sapagkat nang siya'y iisa at tinawag ko siya, aking pinagpala siya at aking pinarami siya. Dahil nang tumawag si Mang Yahweh kay Abraham, nakinig daw si Abraham. Balikan natin. Tinawag ni Mang Yahweh sa Abraham. Ito, kung anong sagot na Abraham nang tinawag siya ng Mang Yahweh. Genesis chapter 22. Ito. Bakit kailangan nating balikan si Abraham? Ito. Genesis 22. Ito. Verse 1. Ito. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ni Mang Yahweh si Abraham at sa kanya'y sinabi, Abraham! Anong ginawa ni Mang Yahweh? Tinawag niya si Abraham. Anong sabi ni Mang Yahweh? Abraham! Anong sinabi ni Abraham? Sumagot ba si Abraham? Yes. Anong sinabi ni Abraham? Narito ako. Here I am. Now, gayahin ninyo si Abraham, sabi ni Mang Yahweh sa Isayas. Balikan mo si Abraham. Ano bang ginawa ni Abraham? Nang tumawag ako, anong sinabi ni Abraham? Narito ako. Here I am. Now, ganito kaya ang gagawin natin pag tumawag si Mang Yahweh sa atin, sasabihin ba niya, narito po ako, Mang Yahweh. Pag sinabi kaya niya, Maricel, sasabihin, narito po ako. Brando, sabihin natin, narito po ako. Carlito, narito po ako. Gayahin natin si Abraham. Ano pa? Ito pa. Genesis 46 verse 2. Ito pa, dagdag ng mga lingkod. Na nang tawagin sila'y sumagot. Ito, Genesis 46 verse 2. Sino ba ito? Si Jacob. Ito. Chapter 46 verse 2. Ito. At kinausap ng ama si Israel sa mga panaginip sa gabi at sinabi, paano nakikipag-usap si Mang Yahweh? Sa panaginip pa pala kung minsan at sinabi, Jacob, Jacob. Anong sinabi ni Jacob? Narito ako. Here I am, sabi ni Jacob. Sumagot si Jacob nang tinawag siya ni Mang Yahweh. Sino pa? Eto, Exodus chapter 3 verse 4. Eto, para may patunay tayo kung sino yung mga sumasagot. Exodus chapter 3 verse 4. Eto. At nang makita ni Mang Yahweh na panunuurin niya, ay tinawag siya ng ama mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moses, Moses. Anong sagot ni Moses? Narito ako. Sinagot ng mga lingkod ni Mang Yahweh ang tawag nila sa kanya. Tawag niya sa kanila. Ito pa, unang Samuel chapter 3 verse 4. Ito, para may patunay tayo na ang tunay at tapat na lingkod ng Mang Yahweh ay sumasagot at sinabing narito ako pag tinatawag sila ng Mang Yahweh. Unang Samuel chapter 3 verse 4. Ito. Na tinawag ni Mang Yahweh si Samuel
At kanyang sinabi, narito ako. Mga kapatid ko, 4 na yung binasa ko ng mga lingkod. At every time na sila tinatawag ni Amang Yahweh, iisa yung kanilang sagot. Narito ako. Here I am. Pag sinabi mo kasing narito ako, handa kang makinig at gumanap sa nagsasalita sa iyo. Sa pinag-uutos sa iyo, ano man yung sinasabi nung magsasalita sa iyo. Pag sinabi mong narito ako, here I am, meaning handa kang makinig at handa ka ring sumunod. Dahil alam mo kung sino yung tumatawag. Kaya kapatid ko, talasasin mo ang pagtawag ni Amang Yahweh sa iyo sa oras na ito, nung sabi niya kanina sa Deuteronomio, time to decide. Hindi kahapon, hindi bukas. Kaya balikan natin dito sa Isaias. Eto, alam nyo, maraming sinabi ang ating rabbi na babasahin natin sa Isaias. Isaiah chapter 58, this time, verse 9. Eto. Alam nyo, ako'y natutuwa dahil bagamat dinala sa emergency room, si kapatid natin na Carlito, alam ko na prayer niya kanina, makauwi siya agad ng bahay para makasama at makarinig ng aral. Dahil kaninang tinawagan ko siya na nasa hospital siya, wala pang signal doon. At I pray na makauwi siya agad. Dahil kailangan niyang, hindi naman kailangan kundi, gusto niyang makarinig sa salita ng Amang Yahweh. Kaya kinailangan siyang pauwiin ni Amang Yahweh. Walang signal sa hospital. Diyan siya, kapatid na Carlito, nakikinig na, hallelujah. See? Sa isang taong tinatawag ni Amang Yahweh, laging sumasagot, narito po ako. Kaya sabi niya dito sa 58 verse 9, eto. Kapag ikaw ay sumasagot, pag tinatawag ka niya Amang Yahweh, at kung ikaw naman ay sasagot, ay tatawag sa kanya, anong mangyayari? Verse 9. Kung magkagayon, kapag binalikan mo daw si Abraham, sabi kanina sa Isaias, di ba? Balikan mo si Abraham, balikan mo si Sarah na inyong ama at ina sa pananampalataya. Dahil sila masunurin. Na lingkod. Si Jacob, si Moses, si Samuel, sila yung mga tapat na lingkod na tinawag sila ni Amang Yahweh, saan man sila tinawag, sa panaginip, sa pangitain, o sa pamamagitan ng ibang tao, sila'y sumagot, narito po ako. At kung ito'y gagawin natin kapag tayo naman ay tatawag, ito ang sabi ni Amang Yahweh. At magkagayoy, tatawag ka, meaning tatawag ka daw na nakikinig, ikaw na lingkod. Kung magkagayoy, tatawag ka, anong gagawin ni Amang Yahweh naman sa iyo? At si Amang Yahweh ay sasagot. Hallelujah! Ikaw ay dadaing at siya ay magsasabi, narito ako. Nababalik na rin na Amang Yahweh. Nung tumawag daw si Amang Yahweh sa kanyang mga lingkod, sumagot yung mga lingkod. Kaya kapag ikaw naman lingkod ang tumawag, anong sasabihin naman ni Amang Yahweh sa iyo? Narito ako. Imaginin mo, ang gumawa ng langit at lupa ay magsasabi sa iyo, narito ako. Hallelujah. Kung iyong alisin sa gitna mo ang pagtuturo at ang pagsasalita ng masama, kung, sabi ni Amang Yahweh, tatanggalin mo ang paggawa ng masama. Kung tatanggalin mo ang pagsalita ng masama. Kung tatanggalin mo ang pagtuturo ng masama. Kung tatanggalin mo ang atang na ibinibigay mo sa iyong kapwa. Meaning, kung gaganapin mo ang kanyang kautusan, ang kanyang mga patutuntunan na sinasabi niyang kondisyon sa Deuteronomio chapter 30 verse 10 na kanyang pipiliin para sa iyo na ikaw ay mabuhay at magkaroon ng pagpapala. Kaya pag tinawag mo siya, meaning kapag ikaw ay humingi ng kung ano man hihingin mo kay Amang Yahweh, sasabihin daw ni Amang Yahweh sa atin, narito ako. Now, imagine ninyo yung pagpapala. Ayaw nyo bang gayahin yung ginawa ni David? Na sinabi ng Amang Yahweh sa kanya, kung kulang
Alam nyo, napakaswerte ng taong tatanong na mangyawi, anong kailangan mo? Mga kapatid ko, talasasin po natin ang pagpapala na inihahanda o iniaalok ni Amang Yahweh sa atin. Now na. Piliin po natin ang buhay. Kaya sabi niya dito sa pangalawang Samuel, eto pa. Pangalawang Samuel. Pangalawang Samuel, chapter 22, verse 7. Eto pa. Ang dagdag. Pangalawang Samuel, chapter 22, verse 7. 22 verse 7. Ito'y awit ni David. Sa aking pag ni David ay tumawag ako sa Elohim. Oo, ako'y tumawag sa aking ama. At anong ginawa kanyang ama na ating Elohim? Si Amang Yahweh. At kanyang dininig ang aking tinig mula sa kanyang templo. Bakit? Anong sabi kanina na mangyawi sa Isaias? Pag ikaw ay tumawag, sasabihin ko, narito ako. Kaya sabi ni David, nang ako'y tumawag sa gitna ng aking pagkahapis, sa gitna ng aking sakit, sa gitna ng aking nararamdaman, sa gitna ng aking problema, tumawag ako sa aking ama. At anong sinabi ni David na sinabi namang Yahweh? At siya'y sumagot sa aking tinig mula sa kanyang templo. At ang aking daing ay sumapit sa kanyang mga pakinig. Narinig daw ni Amang Yahweh. At kung narinig ni Amang Yahweh ang iyong tinig, kapatid ko, kung gaano ka kabilis magbigay ng kanyang iyong ihinaing na narinig ni Amang Yahweh, ganun din kabilis ang ibibigay niyang tulong sa iyo dahil alam niyang kailangan mo. Now na ang pagbibigay niya sa iyo. Ito pa. Awit, chapter 18, verse 6. Ito pa, mga awit, aklat na mga awit, chapter 18, verse 6. Chapter 18, verse 6. Ito. Chapter 18, verse 6. Page 654. Ito pa. Sa aking kapanglawan ay tumawag ako kay Amang Yahweh. Kanina si David sabi niya sa aking paghihinagpis. Sa aking kapighatian, sabi ni David. Ngayon naman sa aking kapanglawan, tumawag ako kay aking Elohim, kay aking ama, kay Amang Yahweh. At dumaig ako sa aking ama. Anong ginawa ng aking ama? Na iyong ama, na ating ama? Dininig niya ang aking tinig mula sa kanyang templo at ang aking daing sa harap niya ay dumating sa loob ng kanyang mga pakinig. Mga kapatid ko, mula sa aklat ng Samuel, ibinalik ni David yung kanyang mga salita dito sa aklat ng mga awit. Bakit? Pinapatunayan sa atin ang kaseryosohan na kung tayo ay tumatawag kay Amang Yahweh sa oras ng ating mga kabagabagan, sa oras ng ating mga kapigatian, sa oras ng ating mga kapanglawan, sa oras na tayo ay nahihirapan, lalong-lalo na po kung tayo po may sakit. Dahil alam po ng Ama ng ating mga sakit ay ipinaparating natin sa Kanya. Yung mga rurok ng ating mga problema sa buhay, alam ng Ama kung ano yung nararamdaman natin dahil ipinadala niya ang kanyang buktong na anak dito sa lupa para maramdaman kung anong sakit ng nararamdaman ng isang nagdadalamhati at namamanglaw. Kaya alam ng rabay kung ano yung ating nararamdaman dahil ang alam naman po natin ng ating rabay ang siyang nagpapadala ng ating mga hinaing. Kaya, eto pa. Aklat ni Yona o Jonah. Now, kilala natin si Jonah, tama? Now, sino ba si Jonah?
siya yung kinain o nilunok ng isang malaking isda. Ito naman ang hinaing ni Jonah nung siya nasa loob ng isda. Jonah chapter 2, verse 2. At kanyang sinabi, meaning si Jonah, tinawagan ko si Amang Yahweh dahil sa aking pagdadalamhati. At siya'y sumagot sa akin mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw. At iyong dininig ang aking tinig. Now, dininig ba ni Amang Yahweh ang hinaing ni Jonah? Yes. Dahil pagkatapos ng 3 araw, inilunok ng isda si Jonah na buhay. Mga lingkod na tinawag ni Amang Yahweh. Na nang tinawag sila, sila ay sumagot. Kung tayo naman ay tumawag kay Amang Yahweh na ating Elohim at Ama, siya naman ay sasagot sa atin narito. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi pa niya dito sa Deuteronomio o Devarim, chapter 4, verse 7. Eto, kung bakit diringgin niya ang ating mga hinaing. Deuteronomio chapter 4, verse 7. Ito ang sabi niya. Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Elohim na napakalapit. Palitan ko yung bansa. Sapagkat anong dakilang nilalang sa balat ng lupa ang may Elohim na katulad ni Amang Yahweh. Now, 7.8 billion ang populasyon ng mundo. Pero sino ang tao sa lupa na may Elohim na katulad ni Amang Yahweh? Taas niyo kamay niyo. Hallelujah. Dahil kung kayo ang taong pinili ng Ama para iparangal, i-reveal ang kanyang pangalan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagpapala, ang kanyang kagalingan, kaawaan at kaligtasan, ikaw ay napakapalad. Kaya sabi niya, anong dakilang bansa nga ang may Elohim na napakalapit? Na gaya ni Amang Yahweh nating Elohim, na kailanman tayo'y tumawag sa Kanya at siya'y sasagot. Anong Elohim daw o anong bansa ang may Elohim na katulad ni Amang Yahweh? Wala po. Dahil nag-iisa si Amang Yahweh na Elohim sa balat ng lupa. Nag-iisa ang ating Ama na gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng nasa taas at ng lahat. Nag-iisa po si Amang Yahweh na napakalapit. Bakit? Dahil sa ating pagtakot. Walang Elohim na gaya ni Amang Yahweh. Hindi siya kagaya ng mga ribultong inyong nakikita sa bawat sambahan na nakikita niyo sa paligid ninyo na tinatawagan nila pero hindi sila sumasagot. Pero si Amang Yahweh, the moment na tayo anong sasabihin niya? Narito ako. Diringgin niya ang ating mga tinig. Bakit? Ang ating rabay na sa kanyang kanang kamay ay siyang nagpapadala ng ating mga hinaing sa buhay. Ang tanong, tayo ba ay magiging isang mabuti at tapat na lingkod? Dahil ang kondisyon, pag siya ay tumawag, tayo ay sasagot. Kaya talasasin mo kapatid ko, kung kasama ka sa mga tinatawag na mabuting lingkod. Dahil walang silbi ang pagtawag sa iyo ni Amang Yahweh kung hindi mo naman ito naririnig at magkikibit-balikat ka lang sa kanyang pagtawag. Kaya sabi niya dito sa Job chapter 27 verse 10. Ito. Tataas ko sa verse 8. 8, 9, 10. Ito. Job chapter 27 verse 8, 9, and 10. Sapagkat ano ang pag-asa ng di banal?
Meaning, ng isang anak na matigas ang ulo o isang lingkod na hindi tapat o ang tinatawag na hindi sumasagot. Ano ang pag-asa mo na hindi banal? Meaning hindi ka gumaganap sa kalooban ni Amang Yahweh dahil ano ba ang definition ng banal? Revelation chapter 14 verse 12. Ang mga banal ay ang gumagawa sa kalooban ni Amang Yahweh at nananampalataya sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Now, kung ikay opposite ng Revelation chapter 14 verse 12, ikaw ay hindi banal. Hindi ka gumaganap sa kalooban ni Amang Yahweh at hindi ka nananampalataya sa ating Rabbi. Opposite lang noon ang hindi banal. Pag ikaw ito, anong sabi niya? Ano ang pag-asa ng hindi banal? Bagamat siya'y makikinabang sa kanya, pagka kinuha ng Ama ang kanyang kaluluwa, anong pakinabang mo daw, banal? Didingin ba ng Ama ang kanyang iyak? Pagka ang kabagabagan ay dumating sa kanya, now didingin ba ng Ama ang iyong iyak? Pag dumating ang kabagabagan sa iyo, now ikaw yung hindi banal, ikaw yung hindi nakikinig sa salita ni Amang Yahweh, ikaw yung hindi nananampalataya sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach, didinggin baga ni Amang Yahweh ang iyong iyak sa araw ng iyong kabagabagan. Makapagpapasaya ba siya sa makapangyarihan sa lahat at tatawag sa Ama sa lahat ng mga panahon? Maaalala mo daw ba si Amang Yahweh? Sa lahat ng panahon ng iyong buhay? Meaning kung ikaw ay masaya at kung ikaw ay malungkot at naghihirap at naghihinagpis, maaalala mo ba daw ba si Amang Yahweh? Hindi. Dahil ang isang hindi nananampalataya, maaalala niya ang kanyang Elohim na gumawa sa kanya kung siya'y nagdadalamhati. Pero kapag siya'y masaya, nakakalimutan niya si Amang Yahweh. Hindi niya inaalala ang kanyang Elohim sa lahat ng mga panahon. Pero ang banal ay hindi nakakalimot kay Amang Yahweh sa lahat ng panahon. Dahil tuwing umaga paggising sa kanya, siya'y naghahaliluya. Ano man ang dumating sa kanyang mga kabagabagan sa buhay, masaya pa rin siya. Nagagalak pa rin siya dahil alam niya ng mga ito ay nakapagpapabuti sa kanya. Ito ay kung siya ay banal na gumagawa sa kalooban ni Amang Yahweh at nananampalataya sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Now, kung hindi ka ito, kapatid ko, abay, ikaw yung opposite. Ano daw magiging pag-asa mo? Kung ikaw ay tatawag kay Amang Yahweh sa oras ng iyong kabagabagan, didinggin ka kaya niya? Aabot ba sa pandinig ni Amang Yahweh ang iyong mga tinig? Now, baka nakakalimutan mo ang sinalita ni Amang Yahweh. Nang isang masamang tao maging ang kanyang hinaing ay karumaldumal sa akin, sabi ni Amang Yahweh. Kaya talasasin mo, kapatid ko, ang sinasabi ng tinig o ng binabasa nating kasulatan sa araw na ito. Balikan po natin ang aklat ng Isaias. Sabi ko sa inyo, maraming ibinigay ang rabay na babasahin sa Isaias. Isaias chapter 55, ito pa. Isaiah 55 verse 6. 55 verse 6. Ito ang sabi niya. Kayong mga matitigas ang ulo, kayong hindi gumagawa sa kalooban ni Amang Yahweh, ito. Isaiah 55 verse 6. Inyong hanapin si Amang Yahweh, samantala masusumpungan. Meaning kapag naririnig mo pa, kapatid ko, meaning malapit pa siya. Kapag naririnig mo ang kanyang tinig at sinusundot ka pa ng iyong konsensya kapag naririnig mo ang salita, meaning nasa tabi mo pa lang siya. Magsitawag kayo sa kanya samantalang siya'y malapit. Dahil nasusulat sa aklat ng Amos, may darating na gutom at uhaw sa ibabaw ng lupa. Hindi gutom sa pagkain at uhaw sa tubig, kundi gutom at uhaw sa salita ni Amang Yahweh. Meaning darating ang panahon, wala ka nang maririnig. Dahil ito ay ipagbabawal ng darating na gobyerno sa mundo. Ito'y nasusulat na mangyayari. Kaya maski ako
naririnig nyo ngayon sa Facebook, sa YouTube, sa Messenger, darating ang oras, ipagbabawal na ito dahil nasusulat na magkakaroon ng gutom sa ng lupa. Hindi gutom sa pagkain at uhaw sa tubig, kundi gutom at uhaw sa salita ni Amang Yahweh. Kaya sabi ni Amang Yahweh, samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa kanya samantalang siya'y malapit. Dahil darating ang araw na sinasabi nga ni Amos, tumawag kayo, pero hindi na siya mahanap, matatawagan. Kaya, dinggin natin ang tinig mga kapatid ko. Jeremias, eto pa. Jeremias chapter 29 verse 2. 29 verse 2. Jeremias chapter 29 verse 12 pala, hindi 2 kundi 12. 29 verse 12. Simulan ko sa verse 12. At kayo'y magsisitawag sa akin, ngayon, kapag tumawag ka pa at malapit pa si Amang Yahweh, kayo'y magsisitawag sa akin at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin at aking didinggin kayo. At inyong hahanapin ako at masusumpungan ako kapag o pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. See? Palaging may kondisyon na kailangan gawin natin para maabot natin yung mga pinangakong pagpapala ni Amang Yahweh. Dahil ito ay para sa ating ikatututo. Dahil nasusulat, hindi tatanggapin ni Amang Yahweh ang kanyang mga anak na matitigas ang ulo. Kailangan niya ng masunuring anak at tapat na lingkod na magiging tagapagmana ng kanyang kaharian. Katulad ng ginawa ng ating rabay. Bagamat siya ay anak ng ating ama. Bagamat siya ay may kapangyarihan dito sa lupa. Pero mas pinili ng ating rabay ang magsakripisyo dahil ito'y ipinag-uutos ng kanyang ama para sa ikaliligtas ng marami. Kung siya na anak ay natutong maging masunurin dahil sa mga kadalamhatian na ipinaabot sa kanya ng kanyang ama, tayo pa kaya na nilalang lang ng ama na gawa sa alabok? Kaya talasasin mo kapatid ko, ang aral na naririnig mo ngayon ay panahon na para ikaw ay mamili kung alin ang pipiliin mo, ang buhay at pagpapala o ang masama at kamatayan. Talasasin mo kapatid ko. Kaya dito sa Sikaraya, ito ang sabi niya sa Sikaraya. Sikaraya chapter 13 verse 9. Ito. Sikaraya 13 verse 9. No, hindi pala yon, kundi ito'y magiging huling talata natin. Puntahan muna natin ang Proverbio. Proverbio chapter 1. Proverbio chapter 1. Unahin natin ang Proverbio bago ang Sikaraya. Proverbio chapter 1. Simulan ko sa verse 24. Ito. Page 726. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Naunang sabi niya, siya'y tumawag, hindi ka sumagot, kundi ikaw ay tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Narinig mo ang kanyang tinig pero ito'y pinagkibit balikat mo. Parang wala kang narinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, lahat ng mga pinapadala sa mga salita ni Amang Yahweh,
mula sa kanyang mga lingkod, mula sa mga Facebook na kanyang mga pinapadala sa mga babasahin kung ano man yung mga mababasa mo tungkol sa kanyang salita, mula sa iyong mga mahal sa buhay na nananampalataya, sa iyong mga kaibigan, wala kang naiintindihan. Wala kang pinagkikibit-balika. Iniuwi mo sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasukanaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Kapag ikaw ay nasa gitna ng iyong mga tinatawag na kabagabagan, tatawag ka kay Amang Yahweh pero hindi ka niya didinggin. Pagka ikaw ay nasa gitna ng iyong kadalamhatian at napakalaki ng iyong problema sa buhay, umiyak ka man, ikay hindi diringgin ni Amang Yahweh. Kaya sabi niya, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpuhan. Bakit? Wala na eh. Dahil ipinagkibit, balikat mo ang payo ni Amang Yahweh. Hindi mo dininig ang sinabi niya kanina sa Isaias na hanapin mo si Amang Yahweh samantalang siya'y masusumpungan. Tawagin mo siya habang siya'y malapit. And this is now. Ito na yung panahon. Huwag mong hintayin na tumigil si Amang Yahweh sa pagtawag sa iyo. Dahil nasusulat sa Genesis chapter 6, hindi makikipagpunyagi ang espiritu ni Amang Yahweh habang panahon. Darating ang panahon na siya'y mahuhusto sa iyo. Na kapag ikaw ay tumawag, ay hindi ka niya nadidinggin. Dahil hanapin mo man siya, to and fro, hindi mo na siya mahanap. Bakit? Sapagkat ang kaalaman at hindi pinili ang tao. Hindi mo daw pinili ang takot kay Amang Yahweh. Kaya, verse 11, kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. What you sow, you reap. Dahil mas pinili mo ang kamatayan at kasamaan. Anong sabi kanina sa Deuteronomio? Sa oras na ito, sa araw na ito ay pamimili ka, sabi ni Moses. Buhay at pagpapala or kamatayan at kasamaan. Pero dahil pinili mo ang kamatayan at kasamahan, anong sabi niya? Sila ay magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang mga sariling kagagawan. Ikaw ang namili, kapatid ko. Pinipili ni Amang Yahweh ang para sa iyo dahil mahal ka niya. Pero dahil mas pinili mo ang kamatayan, aani ka daw ng tinatawag na bunga. Kagagawan. Kaya sabi niya dito sa Zechariah chapter 13 verse 9. Ito. Itataas kong pagbasa verse 8. Ito, dinggin ninyo ang hatol ni Amang Yahweh. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ni Amang Yahweh, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay. Dalawang bahagi, meaning 2/3. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan. 2/3 ay mamamatay, yung matitirang 1/3 may iwan. Now, ilan ang matitira? 1/3.
And then, anong gagawin sa Anong gagawin sa 1/3? At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. Ang pagsubok sa ginto. Now, imagine ninyo matitira sa 1/3. So, hindi lahat ng 1/3 na maiiwan ay maliligtas. Kundi itong 1/3 na to ay dadalisayin sa apoy na parang pilak, dadalisayin sa ginto, dadalisayin sa apoy, susubukin na parang ginto. Ito yung tinatawag na kabagabagan sa pananampalataya. Now, kung hindi ka nagtitiwala sa Ama sa oras ng iyong kabagabagan, abay kapatid ko, mahuhulog ka doon sa pagdalisay na gagawin ng Ama. Kung hindi ka mangungunyapit sa pagtitiwala mo sa iyong pananampalataya na ililigtas ka ni Amang Yahweh sa araw ng iyong kabagabagan, abay, masusunog ka. Dahil ikaw ay katulad nung ginto na may impurities. At kung ikaw yung impurities doon sa ginto, ikaw yung masusunog sa apoy. Dapat ikaw yung ginto, hindi yung impurities ng bakal, ng pilak, ng ginto. Dahil sa isang nananampalataya, kapag dumating yung tinatawag na pagsubok sa ating pananampalataya, yung pagdadalisay na gagawin niya Amang Yahweh sa pilak at sa ginto, lahat ng impurities ay susunugin. Kapag ikaw ay isang tunay na nananampalataya, kapag ikaw ay isang tunay na pilak at tunay na ginto, sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Mga nananampalataya sa oras ng kailang kabagabagan sa kanilang pananampalataya, wala ang iba maliban kay Amang Yahweh. Dahil ikaw ang pinangakuan na kung ikaw ay tumawag, sabi ni Amang Yahweh, ako'y sasagot. Narito ako. Dahil ikaw yung namili ng buhay at pagpapala. Sasabihin ni Amang Yahweh sa oras ng iyong pagtawag, ako'y narito. Dahil ikaw ang gumanap sa kalooban ni Amang Yahweh, sasabihin ni Amang Yahweh, ako'y narito. Dahil ikaw yung banal na tumutupad sa kanyang mga kautusan at mga alituntunin at may pananampalataya sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach sa oras ng iyong pagtawag. Sa oras na subukin ng iyong pananampalataya na katulad sa apoy, sasagot si Amang Yahweh sa iyo na sasabi, narito ako. Kaya sabi niya, sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Sila'y aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin si Amang Yahweh ay aking Elohim. Hallelujah. Now, masasabi mo ba sa oras ng iyong kabagabagan na si Amang Yahweh pa rin ang iyong Elohim? Masasabi mo ba sa oras ng kabagabagan pagdadalamhati ng iyong pananampalataya para subukin kung hanggang saan ang pagtitiwalang ibinigay mo kay Amang Yahweh? Masasabi mo ba si Amang Yahweh pa rin ang iyong Elohim? Sa oras ng iyong pagsubok sa buhay, sa oras na subukin na Amang Yahweh yung ka ng sakit o kadalamhatian sa iyong katawan, sasabihin mo pa rin ba si Amang Yahweh ang iyong Elohim? Mga kapatid ko, hindi pa tayo nagbububo ng dugo sa ating pananampalataya, sabi ng Apostol Saulo. Kaya sabi niya sa Roma chapter 8 verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Rabbi at ng Ama? Siya rin ang sumugot, wala. Bakit? Eto, Roma chapter 8 verse 35. Akala ko yung sikarayang ating huling magiging talata pero hindi pala. Roma chapter 8 verse 35. Eto. Kung ang ating pananampalataya ay dadalisayin na parang pilak at susubuking parang ginto, eto, 8:35. Roma, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Rabbi Yeshua?
ang kapighatian, ang kahapisan, ang pag-uusig, ang kagutom, ang kahubaran, ang panganib, o ang tabak? Sabi ni Saulo, wala. Hindi. Verse 37, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Hindi daw. Wala daw ang makapaghihiwalay sa atin. Dahil mas higit pa daw yung pagpapalang ibinibigay sa atin ng ating rabay. Dahil nasusulat, sa araw ng ating kabagabagan, kasama natin ang ating rabay. Sa oras ng ating kadalamhatian, kasama natin ang ating Ama. Na kapag tayo ay tumawag, sasagot ang Ama sa pamamagitan ng ating rabay, ako'y narito. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng rabay. Na kapag tayo po ay nakikinig sa salita ng Ama, kung tayo po ay sumasagot kapag tayo po ay tinatawag, sigurado po tayo na sa oras po ng ating mga kabagabagan na hindi ipinangako ng rabay na tayo ay tatanggalin sa oras ng ating mga kabagabagan. No. Ang ipinapangako niya ay sasamahan niya tayo sa oras ng ating mga kabagabagan. Kaya sinasabi niya palagi, kayo'y magtatagumpay. Bakit? Dahil, anong sinabi ng rabay? Sa oras ng inyong kapighatian, sa oras na kayo ay dadalhin sa mga sinagoga, sa mga kapulungan, anong sabi ng rabay? Hindi nyo na kailangan pa mag-isip pa kung anong sasabihin sa inyo. Dahil ang banal na espiritu na ipapadala ng Ama sa pamamagitan ko, sabi ng rabay, ang magsasalita at magsasanggalang para sa inyo. Ganito ang gagawin ng rabay sa ating oras ng kabagabagan ng ating pananampalataya. Ang banal na espiritu ng Ama ang makikipaglaban para sa atin. Sasamahan niya tayo all the way, all throughout. Hindi niya ipinangako na tatanggalin niya tayo sa oras ng kabagabagan. Sa pagsubok sa buhay, eto ang nasusulat. Pahayag chapter 3 verse 10. You see, ang akala ko yun ang ending natin, pero ang banal na espiritu ay patuloy na nagsasalita. Revelation chapter 3 verse 10. Eto, pag dumarating yung tinatawag nating kabagabagan at tatawag tayo sa Kanya, eto ang gagawin niya sa atin. Pahayag chapter 3 verse 10. Eto. Eto. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Okay. Tinupad mo daw ang salita. Nang tumawag siya, nakinig ka. Sinagot mo siya. Yung kanya mga pinapagawang utos sa iyo, kautusan, mga lituntunin, sinagot mo, ginawa mo. Dahil sabi ng rabay, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, meaning nananampalataya ka sa rabay na namatay para sa iyo. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Saan darating ang pagsubok? Sa buong sanlibutan. Anong sabi ni Zacarias kanina? Yung 2/3 ay mamamatay. Pero yung 1/3, dadalisayin, susubukin. Kaya sabi ng rabay, sa oras ng pagsubok, sabi niya, iingatan kita sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Na pag sinabing iingatan, tutulungan ka niya magtagumpay to the end. Now, hindi niya sinabing ikaw ay aking ilalayo. No. Sinabi ng rabay, iingatan kita, meaning sasamahan kita. Na ikaw ay hindi bibigay. Ikaw ay hindi tatalikod sa pananampalataya. Kundi ikaw ay magpapatuloy sa iyong pananampalataya hanggang sa wakas. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Kaya huwag mong sabihin, kapatid ko, na walang pagsubok sa pananampalataya. Mayroon at mayroon dahil nasusulat. Tayo ay susubukin na parang purong pilat at susunugin na parang purong ginto. At ang sinasabi, ang magtagumpay hanggang wakas ang siyang maliligtas. Dahil malalaman lamang ng isang nananampalataya na totoong siya'y nananampalataya, kailan? Sa araw ng pagsubok.
sa oras ng mga kabagabagan. At ito ay ibibigay ng Rabay sa atin bilang patutuo na tayo magiging katulad niya, na siya nagtagumpay hanggang sa wakas. Kaya siya ngayon ay naupo sa kanang bahagi ng ating Ama. Ganito rin ang mangyayari sa atin sa oras na tayo nagtagumpay sa ating pananampalataya. Kaya kapag tumawag ang ating Ama, tayo po ay sumagot. Para kung tayo naman ay tumawag sa Kanya, siya naman po ay sasagot sa atin. Hallelujah. Mga kapatid ko, ito po yung aral na ibinigay ng Rabay sa atin. I'm hoping and praying na tayo po ay may natutunan. Pagpalain po kayong lahat. Sa lahat ng mga nakikinig, ang pagpapala ng Rabay ay sumayin niyo po. Sampunan niyo mga mahal sa buhay. Kasama na rin po dito yung mga makikinig pa sa aral na ito ng Rabay. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang hapon sa bansang Pilipinas. Salamat po sa inyong lahat. Hallelujah. Shalom. Magandang gabi po dito sa bansang Amerika. Hallelujah. Kaya po, Good night po. mga kapatid. Hallelujah. Paano mo malalaman na si Yahweh nga nasagot na Yahweh yung kung sa